inaantay mo to. Palakpakan natin ng Team Lyjat at syempre si Ka Ana again, no, for talaga namang showcasing her talent, no? Hindi lahat kaya yun eh, Tita Arlene. Ako hindi ko rin kaya yun. Hindi ko kaya yun, At inaaral yan, Tita Arlene. Ayun. So, syempre, magbabalik pa rin po kami sapagkat totoo namang napakaganda pa rin ng ating pag-uusapan sa pagpapatuloy po ng programang Rhythm. Narito po ang awiting Magbigay Luwalhati na request naman po ng kapatid na Chris. Yun was performed. Yun exactly, no? Yung nakita natin during the 14th anniversary celebration, no, na for our beloved executive minister, no? Sa kanyang 14th year of dynamic leadership. Yan. And syempre nakita natin si Kajong doon, Tita Arlene. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Kajong. Happy birthday, Kajong. Okay, so balik tayo. And let's welcome back Kaana. Yan, ang ganda po nung ating kwentuhan kanina. And doon sa first part ng ating topic discussion, you were mentioning about valves. Ano ba yung significance ng valves in terms of doon sa brass instruments? Kasi siya yung siya yung tumutulong sa, of course, sabi natin kanina, lead vibrated yung brass instrument. So siya yung tumutulong para mabago yung pitch. So pag pinindot siya, nagbabago yung ilang air lang yung lalabas doon sa tube ng mga brasses. So doon nagka-create siya ng different pitch. So yun yung yung significance niya sa mga brass instruments. Yung pala yun, yung pinipindot na butas. Yung pala yun. Pero may kaibahan naman sa, kung familiar po sila sa trombone, yun naman, wala siyang valve. Yung nakita po, hindi ko po sure kung nakita po kanina dun sa video natin itong kanina. Yung trombone naman, siya naman ay hindi valve, instead slide yung gamit. So, ginaganon. Po, yung ginaganon. So, instead of pinipindot, yun ang kukontrol naman yung dito sa pag-slide niya. Pero meron ding na-invento actually na trombone na meron ding valve and slide. Pero hindi siya ginagamit ngayon sa standard orchestra. Hindi siya ginagamit. Pero may mga gumagamit pa rin ngayon, especially sa mga jazz band at saka sa ibang mga marching bands sa Eastern Europe. Yan ginagamit siya. Even, I think, Latin America, meron din yan. So, may kumbaga hybrid na instrument. Yan, may valve yung trombone. Pero mostly, makikita natin puro slide naman siya. Yes, slide. Kaana, na-curious lang ako dyan sa valve eh. Yung ginagamit ni Kapancho, kasi si Kapancho ay trumpet, ano ba yun? Valve ba yun? Valve po yun, yung pinipindo ba? Ganun po sa trumpet. Okay. Tapos sa French horn naman po, yung pabilog naman, ganun din, dito naman sila ang gamit naman. Kasi sa trumpet po, if I'm not mistaken, I hope, Kapancho o Kamar. Right po, no? Right po. Hindi po kasi ako nag-aaral ng brass. I tried po before, magbabubbles. Kaya lang, ang feeling ko po kasi baka mabago yung embouchure ko sa woodwind. Ganun pala yun. Hindi ako nag-attempt to practice or to study brass instrument. Baka mabago. If I'm not mistaken, yung right hand is a trumpet and then sa French horn is the left hand. Kasi ginagamit ng French horn yung right hand niya to mute yung sa loob ng bed. Opo. I hope I'm loob. Opo. Kaana, kasi nabanggit ninyo kanina yung about dun sa woodwind. Oo. At saka dun sa yung brass instrument po. Ano po ba yung difference niya? Pwede po bang in terms of yung materials used siguro, Tita Arlene. Opo. Ayun. Yung kanina po na-discuss natin yung na-mention ko yung of course yung materials. Yung brass kasi wala siyang reed. Walang kahoy kumbaga kasi yun yung yun na lang nakita actually na of course excluding yung sa flute, most of the woodwind meron silang reed ginagamit. May tinatawag na single reed
ito yung mouthpiece tsaka reed, yun yung sila yung against each other para mag-create ng sound. At meron din tinatawag na mga double reed instrument, yung dalawang reed yun, tapos yun yung nag-create din ng sound. Yung mga ganong instrument, like yung single reed na tinatawag, ito yung ito yung clarinet, at saka yung saxophone. And then yung double reed, ito yung bassoon, oboe, at saka yung English horn na tinatawag. Isang quick medyo trivia lang, yung during the if I'm not mistaken, 1840s, meron isang tao sa Belgium, parang nag-isip siya ng best of both characteristic ng brass and woodwind. So what he did was, nag-create siya ngayon ng instrument. So parang hybrid during that time. Sabi niya, yung brass yung material niya, kasi during that time, mas pa rin yung mga wood. So create siya ng brass na instrument, pero the characteristic is woodwind. Kasi nilagay niya ng keys, at the same time may reed. So ayun na, itong taong to, pangalan niya si Antoine Joseph Sax, or popularly known as Adolphe Sax. So nag-create siya, nag-invento siya ng instrumento. Ito yung tinatawag natin ngayon na saxophone. Saxophone. Ayun. So yung saxophone naman, hindi siya masyado sa orchestra yung mga Western orchestra ngayon, hindi mo siya makikita. Yes. So, nung bago siya, meron namang mga composers na inihalo yung saxophone sa orchestra, pero sobrang bihira. So, hindi siya ganun kasama sa Western orchestra. So, yun na, yung konting trivia lang about pinagsama lang niya yung brass, characteristic na brass, and then woodwind. Ayan. Usually, ang sax kasi nakikita natin sa mga jazz band, Yes. Sa jazz band. Pero Ana, I just don't know if I will be pronouncing this right, no? Ano ba yung role ng embouchure in playing with wind instruments? Yun yung sabi ko kanina, kaya hindi ako nag-attempt mag-aral din ng brass. Kasi baka masira yung embouchure ko. Ito yung shape ng mouth ko. Baka kasi magbago. Diba yung pinag-usapan natin po na yung brass, more talagang sa lips, lahat, yung vibration, yes, para ma-create ka ng sound. Sa akin kasi in particular, sa akin yung woodwind instrument ko ay flute, hindi siya not necessarily na gamit, hipan ko siya sa hole. Yeah. So, meron akong kailangan, may certain na kailangan naka-fix yung shape ng lip ko para mapagpatunog ko yung aking head joint sa flute. So, napaka-importante nung shape. Yun yung embouchure na tinatawag, shape ng lips, sa pag-produce ng sound sa isang instrumento. So hindi pala ibig sabihin, Tita Arlene, at sa ating mga tagapakinig na pwede ka na, kung wind ka, ay pwede ka sa brass or the other way around. Kasi, of course, meron din pala talagang gamit yung lips, no? Doon sa actual playing of the instrument. Tama ba ka, Ana? Yes, pero may ibang nakagawa naman siya. Kaya lang nga, may masa-sacrifice na siguro yung tone or pitch. Ganon siya, may mag-ano. So, it's either you have to really be good with one instrument, forte mo. So, pwede mo naman din aralin lahat ng instrument. Pero, yun nga, meron kang kailangan na, mag-focus kasi sa instrument na gusto mo, ito yung sound mo. Kasi nagkakaroon ng differences din yun isa lang natin na embouchure. So, pag nabago yung, ang tawag naman sa mga musika dyan, bocadura. In Tagalog. So, pag nabago yung bocadura, maapektuhan yung pag-produce nila ng sound. Ng sound, yes. Tapos, i-additional ko na rin yung isang difference din ng brass and wind, ng woodwind. Yung tinatawag na directional at saka non-directional. Ito yung tapon ng sound. Yung mga brasses kasi sila yung directional So halimbawa, nakita mo si Kapancho, tumutugtog siya. Kung pumunta ka sa harapan ni Kapancho, maririnig mo talaga malakas yung sound. Pero when you go behind him, maiba na yung sound. Kasi
direction talaga ng brass pa. Sa forward lang. Forward. Unlike yung woodwind, bawat tumutog ako sa harapan kita, it's the same kung nandun ka sa likod ko, o kahit nandun ka somewhere, yun yung isa lang yung multi-directional siya. Kaya yun ang nagiging problem lang sa pag-recording. Yung, ang hirap hanapan ng tunog. Whereas yung brass kasi ang madali mo siyang hanapan eh. Madali mo siyang i-record. At saka pag mas maririnig mo din yung brass actually sa field. Yung flute, hindi mo masyadong maririnig eh. Unless you're using yung piccolo, yung isa pang woodwind instrument. Difference na directional at non-directional natin siya. Ayun, ang dami nating natutunan, Tita Arlene, ano? Ganun pala yung Tito Ryan. So parang singer lang din. Kapag ka-classical singer ka, medyo mahirap din mag-divert into pop. Papo, kasi mag-iiba, no? Mag-iiba rin. Talagang no? Kasi music and of course, yung kung ano talaga yung gusto mong ma-produce na sound. Ayan. Ang dami pa po sana natin pag-uusapan pero kulang po ang ating oras. Pero syempre, alam namin si Kaana ay willing naman bumalik. Ano, Kaana? Of course, anytime pa. Ayan. Marami pa Oo, marami pa. At syempre, habang tinututukan nyo po kami, tutukan nyo rin po ang iba pa nating Yes, salamat po. Salamat po sa opportunity. Of course, willing po anytime. Basta dito na po ako to share kung ano po yung mga nalalaman ko. Siyempre, gusto ko rin pong batiin yung aking pong family na nanonood po sa akin ngayon, a very supportive family. Hello po sa inyo, Mami, Dad, Tita Emmy, everyone, mga kapatid ko. At bapatiin ko rin yung aking pamangkin kasi birthday niya bukas, si Aiden. Happy Tapos birthday! Sa Sunday, yung Happy birthday! Happy birthday sa inyo. At saka pahabol din pala, may mag-birthday yung aming yung drummer namin. Kanina sa video si Kaoy. Sa amin po, INC concert at sa mag-birthday din po siya. Happy birthday, Kuya Oys. Happy birthday. Yun po, taga INCPC po. Salamat po, hello po kay Kara and everyone po sa INCPC. And of course, syempre brass ang ating po pinag-usapan ng ating INC chamber ensemble. Yun po yung mga brass, mga taga-brass. Yes. Hello po sa inyo lahat. Salamat po sa panood. At ayan. Salamat po Ana, Tita Arlene. Po. Bago yung last INC original music, no? Very quick lang, sabi ni Ka Joshua ay gandang gabi po.